Nagsisimula ang pelikula kay David Simpson, isang dating American soldier, na nakikipag-usap sa isang mataas na opisyal ng militar sa tuktok ng isang gusali. Si David, na dumanas ng pagmumultroto mula sa kanyang mga kasama dahil sa sakit niya na PTSD, ay naghahangad na maghihiganti sa pamamagitan ng pagpaplanong pagpatay sa mga nangungunang American military figure. Sa isang malamig na araw, ibinunyag ni David ang kanyang plano. Habang sila ay nag-uusap, makikita natin ang isang sniper rifle na nakatutok sa kanila mula sa malayo. Ang rifle na ito, ay kinokontrol ni David sa pamamagitan ng isang cellphone, na parang hindi kapani-paniwala. Ginamit ito ni David para barilin at patayin ang lalaking kausap niya. Lumipat ang eksena sa isang Syrian prairie kung saan sinubukan ni Corporal Sana, Brandon Reese at ng isa pang sundalo na salakayin ang mga hukbong Syrian na nagdadala ng mga droga. Gayunpaman, ang pagbaril ni Reese ay hindi tumama, na nagpa-alerto sa Syrian Army at humahantong sa labanan. Ang isa sa mga sundalong Amerikano ay napatay sa pamamagitan ng mga bala ng kaaway, na naging dahilan upang makatakas ang mga sundalong Syrian at mabigo ang misyon. Bumalik sa base ng American military, hinarap ni Brandon si Major Bidwell, sinisisi siya sa pagkabigo ng misyon at pagkawala ng kanilang kasama. Labis ang kalungkutan ni Brandon kaya nagpa siyang umalis sa militar. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagpulong si Bidwell sa kanyang superior na si The Colonel sa isla ng Santorini, Greece, upang talakayin ang kamakailang banta ng isang sniper na nagta-target sa mga tauhan ng militar ng Amerika at matataas na opisyal. Kabilang sa mga biktima ay si Thomas Becket, na kinilala bilang pinakamaaasahang sniper sa militar ng Amerika. Ang pagkamatay ni Thomas ay labis na ikinagalit ni Bidwell, at ipinangako niyang hanapin at aalisin ang misteryosong sniper na kinilala bilang si David Simpson. Ibinahagi ni The Colonel ang determinasyon ni Bidwell na patayin si Simpson, at nagtutulungan silang gumawa ng plano. Lumipat ang eksena sa isang bar kung saan pinag-uusapan ni Brandon at Sana ang desisyon ni Brandon na magbitiw sa militar. Inihayag ni Brandon kay Sana ang dahilan sa likod ng kanyang pagpili na maging isang sniper. Taon na ang nakalilipas, sa isang misyon sa Congo, lahat ng mga kasama ni Brandon ay napatay sa pamamagitan ng sniper ng kaaway. Si Brandon, na naudyukan ng isang trahedya na kaganapan, ay naging isang sniper na may kakayahang alisin ang mga banta mula sa malayo. Sa kanilang pag-uusap, pumasok si Reese, at ipinahayag niya ang pagkadismaya kay Brandon, hinimok siyang huwag magbitiw at idiniin ang kahalagahan ng pagtapos ng kanilang misyon. Gayunpaman, nananatiling matatag si Brandon sa kanyang desisyon, tinatanggihan ang pakiusap ni Reese. Ang tensyon ay lumalala sa isang pisikal na away, na nagdulot ng takot sa mga customer, na naging dahilan para umalis sila sa bar. Matapos manalo sa laban, ipinagpatuloy ni Brandon ang pakikipag-usap kay Sana sa labas ng bar, na ibinabahagi ang kanyang paghahanap na hanapin ang kanyang ama, si Thomas Becket, na napabalitang pinatay ng hindi kilalang sniper. Sa kabila ng mga balita, naniniwala si Brandon na buhay pa si Thomas. Kinaumagahan sa military base, sinabihan ni Bidwell si Brandon tungkol sa misyon na hanapin si David, na ipinaalam sa kanya na si David ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Puno ng galit at kumbinsido sa pagkamatay ng kanyang ama, nagpasya si Brandon na hanapin ang pumatay ng palihim, na tahimik na umalis nang hindi nalalaman ni Bidwell. Makalipas ang ilang araw, palihim na pumasok si Brandon sa Syria. Samantala, sa military base ng Estados Unidos sa Syria, sina Major Shope, Reese, Bidwell at Sana ay nagsimula sa isang misyon na tambangan ang isang kartel ng droga na naka-schedule para sa isang deal sa 6 p.m. Binibigyang diin ng Major ang kahalagahan ng pag-aalis ng lahat ng miyembro ng kartel, sa kabila ng malakas na proteksyon ng mga sundalo ng Syria. Sa itinalagang lokasyon ay gumagamit sila ng mga advanced na kagamitan sa pagsubaybay upang subaybayan ang mga aktibidad ng kartel sa droga. Habang nakaposisyon ang mga sundalo, dumarating ang kartel sakay ng mga sasakyan. Lingid sa kaalaman ni Bidwell at ng iba pa, sumali na rin si Brandon sa misyon, na nagpuntirya mula sa isang malayong gusali. Habang naghahanda ang mga sundalo na tambangan ang kartel, ang isang radyo ay naglalabas ng ingay, na nagpapaalerto sa mga miyembro ng kartel at nagbubunyag ng presensya ng mga sundalong Amerikano. Nagdulot ito ng shootout sa pagitan ng dalawang grupo. Ang labanan ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga puwersa ng kartel ng Syria kung saan mahusay na pinapatay ni Brandon ang maraming mga kaaway mula sa malayo.
Sa panig ng Amerika, mayroon lamang isang nasawi, isang sundalo na namatay mula sa isang tama ng bala ng baril na ginawa ng isang sniper mula sa Syrian cartel. Sa kabila ng mga paghihirap, ang mga sundalong Amerikano sa huli ay nanalo, na sinira din ang sasakyang militar na pagmamayari ng cartel. Gayunpaman, hindi nagtagal ang ginhawa nang biglang binaril si Shoaib sa dibdib ng isang sniper. Napag-alaman na ang sniper ay si David na nagdala sa kanila sa bitag upang isa-isa silang patayin. Nang malapit ng puntiryahin ni David si Brandon, isa pang sniper ang pumutok na tumama sa balikat ni David. Nagulat sila, ang bumaril ay si Thomas na pinaniniwala ang patay na. Dahil nasugatan ang balikat, tumakbo si David sa kakahuyan, na hinahabol ni Brandon. Sina Thomas Bidwell, at Sana ay pumasok din sa kagubatan upang hulihin si David na piniling maghiwalay upang madali nilang mahanap si David. Sa pagsikat ng araw, nilabanan ni Sana ang isang babaeng sniper, na humantong sa isang tense na shootout at isang pagpapakita ng kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa kalaunan, nagwagi si Sana, pinamamahala ang barilin ang babae sa ilalim ng presyon. Samantala, nakasagupan ni Bidwell ang isang attacker mula sa Syrian cartel ngunit mabilis niya itong napabagsak at pinatay. Ang eksena ay lumipat kay Brandon, na kalaunan ay natagpuan si David. Gayunpaman, kulang si Brandon ng karanasan upang mabisang harapin si David. Sa kabila ng malakas na laban, si Brandon ay nabigla at nabugbog ng husto ni David gamit ang sarili niyang rifle, na nag-iwan sa kanya na nakahiga sa lupa. Pagkaalis ni David, biglang sumulpot si Thomas sa harap ni Brandon, na ikinagulat niya. Natigilan si Brandon nang makita ang kanyang ama na inakala niyang patay na. Muling nagkita sina Bidwell, Sana, Thomas, at Brandon, at hindi nagtagal, sumama sa kanila si Reese. Magkasama silang nagtungo sa isang misyon upang subaybayan si David na naglalakbay sa dagat patungo sa isla ng Santorini, Greece. Sa paglalakbay, tinatalakay ng grupo ang background at motibasyon ni David. Inihayag ni Thomas na si David ay kanyang kaibigan noong panahon niya sa Marines. Kinabukasan, ipinagkatiwala ni Thomas ang kanyang mahalagang rifle kay Brandon bago sila makarating sa Santorini. Ang grupo ay tumawag kay Colonel upang gumawa ng plano para akitin si David, gamit ang Colonel at si Thomas bilang bitag, dahil pareho silang pangunahing target. Kapag natapos na ang lahat ng paghahanda, pumupwesto sina Bidwell, Brandon, Reese, at Sana sa burol, naghihintay sa pagdating ni David. Samantala, si Thomas at ang Colonel kasama ang mga tauhan ng Colonel ay naghihintay sa bubong ng isang gusali, na nagsisilbing bitag. Hindi nagtagal ay kumilos na si David, binaril ang Colonel at sinimulang patayin ang ibang sundalo. Si Bidwell, na alam kung nasaan si David, ay sinubukang barilin siya gamit ang kanyang rifle, ngunit ang distansya ay masyadong malayo, na naging dahilan upang hindi tumama ang kanyang bala. Nang maramdaman ang panganib, mabilis na tumakas si David. Hindi nag-aksaya ng panahon si Reese sa paghabol kay David sa burol. Gayunpaman, nang makarating sa tuktok, nahirapan siyang hanapin si David na nakatago sa mga palumpong. Sinasamantala ni David ang sitwasyon, inilagay sa panganib si Reese. Nang makitang nasa panganib si Reese, gusto ni Brandon na barilin kaagad si David. Gayunpaman, matalinong pumupwesto si David sa likod ng mga puno, kaya nahihirapan si Brandon sa pagpuntirya. Sa pagsasamantala sa pag-aalinlangan ni Brandon, mabilis na pinatay ni David si Reese. Pagkatapos, tumakas si David sa tuktok ng burol kung saan nakakonekta ang kanyang baril sa kanyang cellphone. Hinabol siya ni Brandon, at muli silang nagbarilan. Sa gitna ng kanilang laban, sinubukan ni Bidwell na tulungan si Brandon mula sa malayo, ngunit hindi tumama ang kanyang putok. Samantala, sinubukan ni David na alisin si Brandon gamit ang kanyang remote-controlled na baril, ngunit nabigo rin ang kanyang putok sa target nito. Matapos ang ilang sandali na makipagpalitan ng putok, sa wakas ay narating ni Brandon ang pinagtataguan ni David. Ang tunggalian sa pagitan nina Brandon at David ay nagpatuloy muli, ngunit si David ay muling nanalo. Samantala, dumating si Thomas sa tuktok ng burol at kinuha ang kontrol sa rifle ni David. Nang malapit ng barilin ni David si Brandon, pumasok si Thomas, nagpaputok ng isang bala, dahilan para matamaan ang kamay ni David. Bago siya makatakas, si Thomas ay naghatid ng isa pang nakamamatay na pagbaril sa kanyang ulo, na nagtapos sa kanyang buhay. Sina Bidwell, Sana, at Brandon ay nagpakawalin ng sama-samang buntong hininga nang makita ang pagkamatay ni David. Umalis si Thomas sa isla matapos iligtas si Brandon.
Sa huli, nabunyag na nakaligtas ang colonel sa pagbaril ni David kanina, na nagtamo lamang ng tama ng bala sa kanyang kamay. Ang resultang ito ay nagpapahiwatig ng makabuluhang pagkatalo ni David. Hindi lamang siya napatay, ngunit nabigo rin siyang maalis ang kanyang target. Ang moral ng kwentong ito, ay kung nagpaplano kang makipaglaro sa isang sniper, siguraduhing sharpshooter ang iyong ama, at laging mag-ingat sa mga hindi inaasahang pagsasama-sama ng pamilya sa gitna ng shootout. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.